Part 8, Celeste POV. Mr. President, how long have you been married? Bakit niyo tinago ito sa publiko? Miss Celeste, totoo ba ang lahat ng ito? Kaya ba malapit ka sa presidente? Please, let me and my wife leave. We will have our own press conference about this. Seryosong sabi ni Vincent at nagtindigan ng balahibo ko nang akbayan niya ako. Ay punyeta, ano bang nangyayari? Mr. President and Madam President, this way po. Sabi nung head PSG ni Vincent. Doon ko lang napansin na marami pang PSG na nakalinya at nakaharang sa mga media staff. Vincent held my hand at hindi ko alam pero parang katulad yun ng unang beses niyang hawakan ng mga kamay ko. I am definitely sure that my hands are as cold as ice now but his hands are always warm. To be honest, intimidating at masungit talaga si Vincent but not to me. Just like his hands, he's always warm to me na simpleng tingin, ngiti at paghawak niya sa akin. Alam kong mahal na mahal niya ako. That was all in the past now. Iba na si Vincent. Maaaring, iba na rin ako. Marami na ang nagbago. And him, holding me this close, is all for the show. Artista ako. Alam ko kung ano ibig sabihin at gusto niyang mangyari. He wants us to pretend. Hindi ko alam kung dahil ba naaawa siya sa akin or he also have his personal reason. Nakasakay kami ng matiwasay sa presidential car. Magkatabi kami pero walang nagsasalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko or anong nasa isip niya. Seryoso siyang may binabasa sa isang folder at may pagitan sa amin. Ito ay awkward. I cleared my throat and I was about to say something na mabilis siyang bumaling sa akin. Doon ko lang napansin na nakasalamin siya pero hindi natatago nito ang ganda ng berde niyang mata. Whatever you have in mind or whatever you need to say or ask, keep it. We will have time to discuss it. Not here. I need to read this. Sabi nito at mabilis na binaling ang tingin ulit sa binabasa. Natikom ko ang bibig ko. Visit to, napakasungit. Ilang minuto pa ay huminto na ang sasakyan at nasa Malacanang na kami. Cooperate with me, Celeste. Yun lang ang sinabi ni Vincent at nakita kong may nagbukas na ng pintuan ng sasakyan para sa amin. Laking gulat ko na makita ko ang dami ng tauhan na nasa harap ng palasyo at handang sumalubong sa amin. Good morning, Mr. President, sabi ng mga ito at nagbow pa kay Vincent. Kitang-kita ko sa mukha nila ang matinding respeto sa pinuno ng bansa. Everyone, please meet my wife, Celeste. Igalang niyo siya dahil simula sa araw na to, dito na siya titira. Respeto? Kapag hindi nila ako nirespeto, sasaktan ko talaga sila. Char. Pero, para saan ang respeto? Sino ba naman ako? I'll start living here naman kaya. What? What? Napalakas ang sigaw ko kay Vincent kaya pilit siyang ngumiti sa akin at inakbayan ako para mapalapit sa kanya. Nagtaasan ang balahibo ko nang lumapit ang labi niya sa tenga ko para bulungan ako. Huwag kang magreklamo, Celeste. Ikaw ang gumawa nito. Nilingon ko siya at doon ko lang napansin na halos isang daliri na lang ang pagitan namin ay magtatama ang labi namin. Nakita kong medyo nagulat siya dahil sa distansya naming dalawa. Affected, Mr. President? Ganda ko sa malapitan, no? Bulong ko rito at ngumiti. I laugh in my mind, pero natigil ang pagtawa ko nang mas ilapit niya ang mukha niya at parang nahigop ang hangin sa paligid at bumilis ang tibok ng puso ko. Look who's talking, sabi nito at lumayo pero nakaakbay pa rin sa akin, rather parang sinasakal ako dahil pinipilit ko pa rin lumayo. Mama, uwi na ako. Kakainin ako nitong nasa tabi ko. Nagpupumiglas pa rin sana ako kaso. Welcome, Madam President, sabi ng mga ito sa akin bago nag-bow down. Ano bang pinasok ko? Let's go. Paghatak sa akin ni Vincent, papasok kahit gusto kong pumiglas ay ayokong mapahiya si Vincent. Why do I have to care? Nakapasok kami sa Malacanang at may pinasukan kaming kwarto na nasisiguro kong opisina niya. Pagpasok namin ay isinarado ang pintuan sa likod ko at nakita ko ang ilang PSG na nagbabantay sa labas. Sit down. Turo nito sa upuan na nasa harapan niya while he comfortably sat down in his chair. Huminga ako ng malalim bago siya sundin. One thing to share,
Vincent was never bossy to me. Never siyang naging superior sa relationship namin. He's always gentle na parang nililigawan niya pa rin ako kahit nung mag-asawa na kami. Pero ibang-iba na siya ngayon. His aura is full of superiority. Even his green eyes is truly intimidating now. Hindi ko na kayang makipagtitigan sa kanya ng matagal. Parang bawat buka ng bibig niya ay required makinig ka. Hindi ko malaman kung dahil ba presidente na siya ngayon or talagang nagbago na siya at hindi ko na talaga kilala ang lalaking nasa harapan ko ngayon. Vincent, ano ang lahat ng ito? Isn't it obvious? Pinapakilala na kita bilang asawa ko. Sabi nito at saglit na tumingin sa akin bago binalik ang tingin sa mga papeles na nasa harapan niya at may mga ilan na pinipirmahan pa. I know, but why? Why would you do this? Pwede ko namang lusutan mag-isa to? That photo is just nothing, sabi ko. Yeah, lahat naman sa'yo. Nothing lang, right? I am not getting you right now. Binagsak niya ang ballpen na hawak at inalis ang salamin. Saglit niyang ipinikit ang mata as if trying to calm himself. Nung dumilat siya at nagkatitigan kami, dahil sa wala na siyang salamin ngayon, ay mas nanaig ang pagkadominante ng berde niyang mga mata. Napakapit ako sa jogging pants ko na animong dito ako kumukuha ng lakas ng loob para labanan ang mga titig niya. I don't trust you. Diretso nitong sabi. Napaawang ang bibig ko. Sira ulo ka ba? Hindi ka pala nagtitiwala. Bakit mo pa binunyag sa kanila ng kasal tayo? We're on the same boat now. I had to do that. Or else, sasabihin at ilalabas din naman ni Francis ang lahat. Bakit mo pa kasi ako tinulungan nung gabing yun? You could have turned a blind eye. Napansin ko ang galit sa mga mata niya dahil sa huling sinabi ko. Dapat ba na hinayaan na lang kita? Tama nga. Baka nga tama si Francis na you guys are having fun. Sabi nito pabalik sa akin. Gusto kong magalit pero pinigilan ko ang sarili ko. Niligtas niya ako ng gabing yun. Ano pa man ang dahilan niya, dapat ay magpasalamat ako. Umuwi na dapat ako nun at di na sumama kay Francis. Then none of this would have happened. Pinabayaan siguro dapat kita. He sighed. Pero hindi. Niloko mo man ako. Asawa pa rin kita sa papel. And until it's over, I will not let you damage my reputation. Mas natigilan ako. Imposible! Paano mo? No! How could you? Sigaw nito sa akin. Ramdam ko ang galit namin sa isa't isa. How could he really believe na niloko ko siya? Nasasaktan ako ngayon. Nasasaktan ako para sa amin. Nasasaktan ako sa kung anong nangyayari sa amin ngayon. Nasasaktan ako para sa anak namin na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na mabuhay at makilala ang ama niya. Nasasaktan akong makita si Vincent dahil bumabalik ang lahat. How he left me and our unborn child. I am not over him, pero hindi madaling kalimutan ng lahat. Samantala, gagawin natin ang pagkilos na ito. Maproprotektahan ka mula sa mga taong sumugod sa iyo kanina and I need your help dahil artista ka. I bit my lip. Mas sumama ang loob ko dahil tama ang naiisip ko. I need you to boost my presidential ratings. As you know, kakasimula ko lang. So you need me? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi to ang Vincent na kilala ko. Hindi to ang lalaking mahal ko. Oo. At anong mapapala ko sa pagsang-ayon dito? He smirked. Nakakapang-insulto pero nagbaon ako ng maraming pasensya. Sasagot na sana ako nang biglang pumasok si Selena sa opisina. Bakas ang matinding galit sa mukha nito nang makita ako. Nung pinakilala mo siyang asawa mo sa mga PSG, mahirap para sa akin pero tinanggap ko. Now, you want this woman? Sabay duro sa akin. This woman who cheated on you, who made your life miserable. Huh? You want the whole country to know na siyang asawa mo? Are you crazy? Selena, please step out. We'll talk later. Please understand me.
Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng negatibong enerhiya dahil sa tono ng boses ni Vincent. It is like how he talked to me before. Vincent! Sigaw ni Selena at nagsimula ng umiyak. Naguguluhan ako habang pinapanood sila. Tumayo si Vincent at nasa gitna na namin siya ni Selena. Paano naman ako, Vincent? Paano naman ako? Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? Selena. Napalunok ako. Nagpunas ng luha si Selena at tumingin sa amin. Don't. Umiling si Vincent. Nakatalikod si Vincent sa akin. Mel, don't do this. Ano pang nangyayari? Sabi ko. You had your chance, Celeste. So please, stop destroying my relationship. Relationship? Lumapit na ako sa kanya. Nasa likod ko na ngayon si Vincent. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay naninikip ito at sasabog. May relasyon kami ni Vincent. Bumagsak ang balikat ko at mabilis akong tumingin kay Vincent na nakatingin sa akin. Nilabas ko ang hangin na tila naipon ko habang hinihintay ko ang sagot ni Selena. Ang sakit pala. Sobrang masakit pa pala nang marinig at mapatunayan ko ito. Pinilit kong umiti kahit nanghihina ako. Congratulations. Sabi ko kay Vincent bago bumaling kay Selena. You finally did it. Do something, Vincent, cause I can take this. Sabi ni Selena bago mabilis na tumalikod. Selena! Tawag ni Vincent na mga habol pero mabilis ko siyang hinawakan sa braso. Hindi ako makapaniwala na ginagawa ko ito. Tumingin siya sa akin at kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili kong umiyak sa harapan ko. Celeste, kung gagawin ko ito, alam ko na ngayon kung anong gusto kong kapalit. Sabi ko kay Vincent. Titig na titig kami sa isa't isa. He sighed and tried to reach out to me pero umiwas ako. I want to let you go. Kawawa ka naman eh. I tried to fake a laugh. Hirap na hirap ka nang matali sa akin kaya pagkatapos nito, I want an annulment. Sabi ko sa kanya. Celeste, ikaw. Hindi ko na naiintindihan. Ano pa bang hindi ko naiintindihan? Mag-uusap tayo. Give me some time muna. Sabi ko at tinapik ang balikat niya bago na unang lumabas sa kanya. Lutang ang isip ko na naglalakad sa napakalaking lugar na iyon. May mga nakakasalubong akong tauhan ni Vincent at ang mga ito ay yumuyo ko bilang paggalang sa akin. Pero only if they knew the truth. Naglalakad ako at narating ko ang kusina. Busy ang mga tao rito at tila hindi ako napansin kaya nagpatuloy ako hanggang marating ko ang back door at lumabas doon. Nagring ang phone ko at wala sa sarili kong sinagot ito. Maddie, nasan ka? Ako? Nasa kitchen ako. Wala sa sarili kong sagot. Kitchen? I'll be there. Gusto kong umiyak pero hindi ko alam bakit hindi ako maiyak. I just stood there, staring sa malawak na lugar na puno ng kotse at mga puno. Maddie. Oh, nandito ako, sagot ko. Maddie! Napalingon ako sa gilid at nakita ko si Primo. Akala ko ay nasa linya pa rin kami dahil nakadikit pa rin sa tenga ang cellphone ko. Gaano ba ako katagal nag-space out? Nagulat pa ako nang hawakan ni Primo ang dalawang braso ko. Maddie, okay ka lang? At iyon ang nag-trigger nito. Kusang nagbagsakan ang luha ko. Niyakap niya ako at umiyak lang ako ng umiyak kasi kahit sa sarili ko lang ay aaminin kong nasasaktan ako. I felt a stabbing pain in my chest na walang gamot ang makakagamot. Ito ay nahahati sa maliliit na piraso. Let's go. Iginaya ako ni Primo pasakay ng kotse niya and I started to feel better nang unti-unti kaming makalayo sa palasyo. Primo was not saying anything pero ramdam ko ang atensyon niya at ang pagkabahala niya sa bawat paghikping ginagawa ko. Nakatulog ako dahil nung magising ako ay eksaktong paghinto ni Primo sa pagmamaneho. Alam ko kung nasaan kami. Nasa rest house kami ng pamilya niya. Nagbabakasyon kasi kami ni Pam dito dati bago ako magpunta sa Paris.
Dapat ay nanatili ako sa Paris. Pumasok kami sa loob at niyakap ako ng caretaker niyang si Manang Sylvia. Celeste, namiss kita day, sabi nito. Namiss ko rin ho kayo, sabi ko rito at she just smiled at me widely. Hahayaan ko muna kayo nitong alaga kong si Primo at magluluto ako ng panghapunan niyo, sabi nito at ngumiti lang ako. Tinapik niya si Primo. Nakatingin ako sa kanila at nagtama ang paningin namin ni Primo. Lumapit sa akin si Primo. Celeste, tayo na lang. Primo naman. Hindi pa ba nagsisingin sa'yo ang lahat? When I told you that I love you, I was serious. Pero just in case na hindi pa nagsisingin sa'yo, uulitin ko na lang. I am deeply in love with you, Celeste Madeline. Hindi ko alam kung bakit pero manhid pa ako para hindi ko malaman na ganito ang nararamdaman niya or nagbubulag-bulagan ako. Primo, alam mo kung nasa ang sitwasyon ako. I know, of course I do. I am in love with the president's wife na sa daming tao na pwede mong maging asawa, siya pa. And I know kung anong pinagdadaanan mo sa kanya. Please, Celeste, run away with me. I will keep you safe. I will not let him find you. Hinawakan niya ang kamay ko. Ngumiti ako kay Primo. He is always sincere and gentle. Just like how Vincent used to be at ayokong saktan siya. Hinawakan ko ang pisngi niya. I look at him in the eyes. I can see sadness, pain, at sobrang pag-aalala doon. Ayokong saktan ka. Ayokong maramdaman mo mula sa akin ang sakit na nararamdaman ko. That's not a decision for you to make. I take the call and alam ko, wala at malayo pa pero tell me, how can I just stand and watch that man break the woman I love? Nagsimula na namang bumagsak ang mga luha. I love you and you deserve to be loved. Kahit hindi ako kasi Celeste, hindi ka lang maganda. Hindi ka lang si Celeste na artista na modelo. You have a pure heart. And when you love hard. Primo, kung naibibigay lang ang pagmamahal ng ganun kadali, ibinigay ko na siya agad sa'yo. Pero, hindi. He gave me a weak smile. Dahil hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal mo. I am not asking you to love me. I am asking you to let me protect you, Celeste. Sabi nito at niyakap ako. And I just cried there. Ang daming nangyari ngayon. Alam na ng lahat ngayon na ako ang asawa ng Pangulo. Ang presidente ngayon ay nasa isang relasyon sa aking kapatid na babae. At ang asawa ng presidente ay nakakuha lang ng opisyal na pag-amin mula sa kanyang kaibigan. Grabe. What a day. Nasa loob na ako ng guest room sa rest house ni Primo ay umaandar pa rin ito sa utak ko. Gusto kong tumakas. I should run away pero paano? Iwan ko ba siya sa kaguluhang ito? I close my eyes at sa awa ng Diyos ay nakatulog naman ako. Nagising ako nang may marinig akong nabasag. Napatingin ako sa orasan sa tabi ko. It is past 3 a.m. Mabilis kong sinuot ang robe at nagmamadaling lumabas ng kwarto. The whole living room is a mess at nagulat ako nang makita ko si Primo na nakaupo at duguan ng labi. Primo, what happened? Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Pero bago pa man ako makalapit sa kanya ay may humatak na sa akin at dumuusdos ang ilong ko sa suit niya na may pamilyar na amoy with mixture of alcohol. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Natatakot man ay nag-angat ako ng tingin sa kanya. Nakakulong na ako sa bisig niya. Nandito si Vincent. Paano niya ako nahanap ng ganun kapilis? Minamaliit ko nga siya. Stop running, Celeste. Dahil mahahanap at mahahanap kita. Vincent, please. What are you doing here? Tanong ko sa kanya, trying to remove his grip on me. Bitawan mo si Celeste, dumbass. Sigaw ni Primo na aktong susugod
pero mabilis siyang sinipa ni Vincent. Vincent, ano ba? Natatakot ako. Nakakatakot siya. Are you pushing me to my limit? Inis na baling nito sa akin. Nasasaktan ako, Vincent. Sabi ko dahil mahigpit ang hawak niya sa akin. I told you, let go of her. Nagulat ako nang ipabitaw ni Primo yung isang kamay ni Vincent na nakahawak sa akin. Nakahawak sila sa magkabilang braso ko. Bored na tinignan ni Vincent si Primo bago tumingin sa akin ng seryoso. Ngayon, mahal na asawa, sino ang pipiliin mo? Ano na ba itong mga nangyayari? Bakit biglang sumugod si Vincent sa rest house ni na Primo? Sino ang pipiliin ni Celeste sa sitwasyong ito? Abangan sa mga susunod na kabanata.